Pinatiko si Thinking Pinoy si President Ferdinand Coutinho Jr. sa kanyang mga ginagawang hakbangin na umano'y nakakasama sa kapakanan ng taong bayan. Sa isang viral na post, binunyag ni Thinking Pinoy ang ilang mga isyu at aligasyon laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Kabilang ang umano'y mga anomalya at kakulangan sa serbisyong publiko. Ang matapang na pahayag na ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga netizens at iba pang personalidad sa social media. Dagdag ba ni Thinking Pinoy, tila kinarma na si President Coutinho Jr. dahil sa mga hindi makatwirang desisyon at kabalbalan na nagdudulot ng hirap sa maraming Pilipino. Binanggit niya ang mga isyong kinakaharap ng administrasyon tulad ng mataas na presyo ng bilihin, korupsyon at kakulangan sa mga pangunahing serbisyo. Ayon sa kanya, ito ay patuloy lamang na hindi na maaring baliwalain ng mga taong bayan ang mga pagkukulang ng gobyerno. Ilang tugon, hinihikayat ni Thinking Pinoy ang publiko na maging mapanuri at aktibong magbahayag ng kanilang saloobin ukol sa pamahalaan. Ipinanawagan niya ang pagkakaisa at pakikipagtulungan ng bawat mamamayan upang mapanatili ang isang makatarungan at epektibong pamahalaan. Patuloy naman ang pangako ng kanyang grupo na magbabantay at magsisiwalat ng katotohanan para sa ikakabuti ng bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang Pangulong Duterte kasi siya daw ang nagpasimula nito. Okay, ngayon, nakakatuwa. Nadulas sa bibig, nagkamali ang tanong nitong si Thinking Pinoy. RJ Nieto na ngayon. Wala na siya sa social media, mainstream media na yan ngayon, nasa television na, naging propagandista na siya ng gobyerno. Ayun, nagkamali ang kanyang tanong sa kanyang programa, opisyal ng PAGCOR. Dito napag-alaman natin na panahon ni PRRD, more or less 400 POGO establishments, puros legal. Kumikita ang gobyerno, nagtatax. Ngayon, panahon ng Marcos administration, wala nang nagparinyo. Out of 400, mga 40 na lang ata ang nagparinyo, all the rest illegal na. Ay, sinong may kasalanan? Sinong kumikita? Bakit pumayag na naging illegal? Baka may under the table na. Okay, ito i-share ko sa inyo itong vlog ni Pinoy Views and Opinion. Salamat kapatid, Pinoy Views and Opinion. Palagi akong nanonood sa iyong mga vlog. Share ko ang kanyang vlog. Pati na rin yung interview ni RJ Nieto o Thinking Pinoy sa PAGCOR official. Ito mga kababayan, dahil lumalabas po na incompetent ang administrasyon ngayon. Ang tanong kasi ninyo ito bakit dati-rati wala naman tayong problema dito sa Pogo? Di ba legal ito dati? Ano nangyari ngayon? Bakit nagkakaganito? Yun pala mga kababayan, ang dahilan ay pagpasok pala ng Marcos administration ay itong Pogo na 400 plus daw mga kababayan dati nung panahon ni PRRD at before that, etong mga Pogong ito ay rehistrado. Legal po, 100% mga kababayan, almost 400 plus sila. Pero nung umupo na si PBBM, ay hindi na sila nagparinyo. Kanino kasalanan yan? Kay Duterte? Parang walang takot na daw ito mga kababayan, mga Pogo, at hindi na nagparinyo nung umupo na ang Marcos administration. At sa 400 daw plus mga kababayan, 40 na lang ang nagparinyo. Kaya nagmistulang mga kolorom na ang mga Pogong ito. O bakit hindi sila nagparinyo under the Marcos administration? Tapos sinisisi kay Duterte, tinggal pala yan dati. Nieto, sabihin mo sa amo mo isali yan sa zona na under my administration, ang dating 400 plus sa Pogo na legal at lisensyado, ngayon hindi na sila nagpa-renew. Kamot ulo na lang mga kababayan. O paano kayo babangon yan? Ibig sabihin, incompetent. Panoorin po natin. 402 pa yung
hahabulin natin ng mga illegal. Naghahabol sila ng 400 plus sa mga kababayan na illegal na pogo. Yan ang hinahabol nila. In the first place, legal yan lahat dati nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, hindi na nag... Okay, dali, na lang. So, iba talaga ang administrasyong ito. Hindi ginagawang trabaho. Nag-renew. Illegal pogos. Ito po, maganda rin po nabanggit niyo yung mga 40 na lang ang nag-renew mga kababayan. 40 out of the 400 plus. Kasalanan niya ni Duterte. Inong panahon ni Pangulong Duterte na parehistro yan lahat. pogo na yan. Yung po mga pogo, Kumikita tayo dyan sa tax. Ngayon, walang rehistro. Ewan na natin sino kumikita mga kababayan. Baka mayroong under the table dyan. Sa halip na ibigay ang tax sa gobyerno, ay doon na sa mga taong mga malalakas. Paano babango? Amo mo niyan ito. Philippine Offshore Gaming Corp Organizations. Offshore. Yes. Nung araw po kasi, legal naman sila, di ba? Legal. Nung araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa pagdagdag ng kita ng pamahalaan. Dahil legal Tapos lahat, yung panahon ni rehistro. Pangulong Marcos, Panahon parang ni nagkaroon ng Pangulong Marcos. crackdown sa mga pogo. Ano po ba ang nangyari? Okay. Pakinggan Okay. nyo ha. Noong una kasi may mga lisensya yan, ano? Noong una, mayroong lisensya. Sinasabi kong 400 plus na mga illegal pogos. And now, yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang. Ano? Bakit ngayon 40 plus na lang? Out of the 400 plus bang kababayan? Ngayon, sa panahon ni PBBM, 400 plus na lang ang nagpa-renew ng lisensya. Sino ang may kasalanan nito? Si Duterte pa rin. Dati legal yan. Walang problema dahil nagbabayad ng buwis. Dati lahat yan may lisensya. But see? yung iba, Dati nung lahat may panahon nga lisensya. ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, ano? Panahon ni Marcos Jr. Hindi na nagpa-renew yung iba. Hindi na nagpa-renew. Hindi iba. Yung karamihan. Sabi nga 400 to ang hindi nagpa-renew. Ibig sabihin, 40 na lang tumatakbo itong mga to ang nagpa-renew. na parang kolorum. Nag-ooperate sila. Si mga kababayan, kolorong. Dati, dahil nakapatayo sila ng building, di ba? Legal, dahil legal lang dati ng panahon ni PRRD. Ngayon, sa panahon ni Junior, hindi na nag-renew. Nagpa-renew. For no reason eh. Parang ayaw na nilang mag-renew. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Wala nang takot kasi mga kababayan dahil hindi na kamay na bakal. Dati-rati nagpa-renew sila, legal sila Pangulong Digong, dahil takot itong mga pogo kay dating Pangulong Duterte, mga illegal diba, mayroong crackdown. Ngayon, eto mga incheck, mga kababayan, wala nang takot kay PBBM. At ang tanong bakit? Siguro, mayroon silang nilalagyan na malaking tao dyan. Hindi natin sinasabing sa PBBM, pero imposible mga kababayan na walang malaking tao ang mayroong dyan, nasa likod niyan dahil ang lalakas ng loob na mag-operate kahit walang lisensya. See? Makes sense? Nieto, tell your president na, Amo, isali mo ito sa zona na sa panahon ko, ang dating 400 na lisensyadong pogo, plus 40 na lang ang nagpa-renew. So, Tahimik na si so Nieta, mga 46 lang yung kababayan. nagpa-renew. Tapos itong 46 na lang ang nagpa-renew. 402, hindi na nagpa-renew yan. So ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Ang purpose pa naman ni Nieto niya, mga kababayan. So, ayan. Baka tanggalin si Nieto sa kanyang programa nito. Very clear, ano? Again, salamat Pinoy Views and Opinion. Marami akong natututunan dito sa ating vlogger na ito. It speaks of leadership. Wala na silang takot ngayon. Pogo man, drugs man. Panahon ni PRRD, talagang takot. Again, yung nakakwentuhan ko na retired US Navy. Every year, nagbabakasyon sa Pinas. Taga, sila, Nueva Ecija. Sabi niya sa akin, dahil US Navy siya, no? Ang una, dahil medyo nakita niya, medyo magulo sa Pilipinas, hindi siya lumalabas na walang dalang baril. May lisensyado siya. US Navy. Hindi siya kumpiyansa. Kaya sabi niya, nung
Umupo na si Digong, sabi niya. Binigay ko na yung baril ko. Hindi ko na kailangan. Bakit kuya? Tahimik na eh. Nangawala yung mga drug addict, drug pusher, mga kriminal. Natakot sila kay Digong. Kaya bakit pa ako magdadala ng baril? Binigay ko ng baril ko. That's Digong style. Kamay na bakal. So, drug man yan, pogo man yan, takot sila pa nun ni Digong. Lisensya! Lisensya sila. Kumikita tayo. Kasi may income. Ngayon, inaamin ng in-interview ni Nieto. Salamat naman sa kanyang tanong at naliwanagan ng taong bayan. Salamat, Thinking Pinoy. Sa tanong mo, klaro na ngayon. 400 plus Pogo operators, lisensyado, panahon ni PRRD. Pag-upo ng Marcos administration, 46 na lang ang nagpa-renew. 402, kolorom. Matapang na sila na kaya nilang mag-operate kahit walang lisensya. Bakit? Yun ang tanong. So, ito, hindi ko lang banggitin ang pangalan. May mga nababalitaan ako ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sila nang nasa likod ng Pogo. Kaya yun, malakas ng loob nila. Kaya andyan, may kakampi. So, sino ngayon ang nagpapabaya? Sino ngayon ang may kasalanan? Bakit may mga illegal na Pogo? Salamat kay RG Nieto na ipahayag niya ang katotohanan kayo sa kanya ng mga netizens. Ito ang comment nila. Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Ginit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung paano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahagili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Okay, so anong masasabi nyo? Itong tatlong congressman na ito, Adjong, Gutierrez, and Galon. Ito, mga comments, binabasa ko, mga balat sibuyas, sabi ng mga netizens. Okay, ang una ng comment dito, si BP, manonood na lang ng designated survivor ng Netflix. Ako rin, i-review ko na lang kasi napanood ko na yan eh. Papanoorin ko ulit. Hindi na ako manonood ng SONA. Ito, magandang comment. Kasi sabi ng mga kongresista is, dapat ang pagtuunan daw natin pansin paano munlad ng bansa. Ang mga leader mag-set daw ng magandang halimbawa. Tingnan natin itong comment na ito. Nasasaktan ang mga korap.
Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Nandito yung kanyang account din. Nasasaktan ang mga korap kasi laki ng budget sa pagkain palang 20 million na samantala ang daming nagugutom at mga walang bahay. Yung isang kongresista na pagtuunan ng pansin ng pag-unlad ng bansa. Sana nga. Anong ginagawa nyo sa kongreso? Sige nga. Paano mo gagastusin yung 20 million pesos in one day sa pagkain? Yan nga ang ipaliwanag nyo, mga honorable congressmen. Grabe. Hindi ko ma-imagine yung 20 million gastos sa isang araw, sa isang zona. Malayo sila kay PRRD. Panahon ni PRRD, nung umupo siya, ang guidance niya, huwag tayong magastos. Pagkain sa Malacanang, simple lang. Pera ng taong bayan yan. Yung unang gathering niya sa Malacanang, may mga bisita, mga dignitaries, simpleng merienda lang ang ipinakain. Dapat ganun ang leader. Yung may, anong tawag doon? Makarelate sa maraming naghihirap. Itong mga leaders natin yan sa Kongreso. Itong Pangulo. Siyang magsusuna eh. Kung makarelate ba siya sa kahirapan ng taong bayan, bakit alam kaya ng Pangulo na 20 million pesos ang budget? Sobrang-sobra na yan. 20 million na yan. Maawa naman kayo sa mga kawawang Pilipino. Sobra talaga. Sabihin nyo na pag-unlad ng bayan ang sikasuhin. Next. Another one. Nasasaktan din pala kayo. Ano ba? Wow, todo sip-sip. Itong mga congressman na ito, wala naman masama sa sinabi ni BP Sara. Joke nga lang yun eh. Natatakot ito pag ito ang pinagplano. Tama lang na hindi siya umaten. Balat sibuyas lang, mga kongresista. Balat sibuyas pala ang ugali nyo na natakpan lang sa ginto. Hindi mahilig si Biti makipagplastikan. Sana, ano pa ang pakinggan. Paulit lang naman yang mga pangako na yan. Correct. Ano ba bang bagong ire-report sa SUNA? Wow, ang galing ng congressman na ito ng Lanao del Sur. Sir, asikasuhin mo ang nasasakupan mo, lalo na ang Marawi, ang tagal ng nakatiwangwang. Okay, so ito, hoy, gising, mga UNTV. 20 million budget, one day lang, sana all kakain ng masasarap. Bakit pa siya pupunta, si BP bakit pupunta si BP, poros plastic ang mga dadalo. So, nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bayan. Nung nagsimula itong administrasyong ito, punong-puno tayo ng pangarap, punong-puno ng pag-asa, di ba? Ako, tuwan-tuwan ako nung nanalo sila. Kasi nung kampanyahan pa, talagang ang ganda yung banding, ang ganda yung chemistry and everything. Nung nanalo na sila, umupo, ang ganda ng simula. Lalo na nung nandyan pa si Atty. Vic Rodriguez. Lalo na ngayon at naisiwalat na sa libro ni Atty. Vic Rodriguez. Sinasabi ni Atty. Vic na itong presidente natin, gusto niya talaga to serve the Filipino people. Good governance ang gusto ng presidente.
Good governance ang gusto ni Atty. Vic. Kaya nag-team up sila for good governance. So, sinimulang buuin yung team good governance. Mamaya may nakialam. Sino yung nakialam? Lam nyo na, lam. Hindi nakapagtagal si Atty. Vic dahil ang gusto nilang i-appoint, yung mga pinagkautangan sa election siguro. Ayaw ng good governance, kaya umalis si Atty. Vic. Ito na ngayon. Ano nang nangyari? Bungkag lapinig. Wala na yung unity. Sayang. Sayang. Bakit tayo nagkaganito? Kanta-kanta lang natin. So, for the first time, di na mag-ate ng BP Sara. So, na lang tayo, mag-agwanta. Magtiis na lang hanggang 2028 na puros pangako. Magtiis na lang tayo sa laon rice na ibebenta ng 29 pesos per kilo. Magtiis na lang po tayo. Anyway, hindi tayo nakinig kay Tatay Digong. Ano sabi niya? Weak leader yan. Hindi tayo nakinig. Nabudol tayo. This is kung ano ang itinanim, yan ang anihin. So nagtanim tayo ng pagtitiwala. Anong naani natin? Nako, ito na. Nagkadipo-dipo na ang ating good luck sa ating VP Sara sa kanyang panunood sa Designated Survivor Netflix series during SONA.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!